Welcome back to Live Guru! Ayan. Sa ating pagbabalik ngayon, tatalakayan natin yung problema ni classmate Ellen Fajardo. Siya yung may sari-sari store sa Nueva Ecija. At namumroblema siya kasi maliit na nga yung tindahan niya. Lagi pa raw yung mga puro suki niya, palista at utang. Ayun, di niya tuloy mapaikot ng maayos yung puhunan niya. Correct. So, ano nga ba yung mga pwede niyang gawin para hindi naman niya ma-offend yung mga customer niya. Pero gusto niya sana, paano ba mag-politely decline? Lalo na pag kunwari sa mga neighborhood sari-sari store, minsan talaga sabihin nila, uy, sa quincenas na lang, uy, sa sweldo na lang. Benta rin kasi yun eh. Parang guaranteed sale. Yeah. Ang iniisip lang natin, magbabayad nga ba on time? So ikaw naman, iniintay mo lang yung bayad, di ba? Ang mahirap pa ron, dagdag ko lang go. Ang mahirap pa ron, nakangako na kinsenas, wala ka namang trabaho eh. Ano yung kinsenas? Ba't nakangako ka na sa kinsenas? May mga ganong nangungutang eh. Kasi kahit dati, nung may computer shop pa ako, may mga ganon din. Oo, Paano computer shop? Per hora bang bayaran? Oo, per hour. Tapos? Pa-extend ng pa-extend. Pa-extend na pa-extend, pag sisingilin mo na, magbabayad na lang daw sa sa kinsenas o kaya sa katapusan. Wala ka namang trabaho. Siguro, gusto nyo i-decline, Englishin nyo na lang. Oo, ano sasabihin? Hi, I am politely declining you. Tama naman. Dati hindi na sila makapag-react kasi pag nag-react pa sila, English din. Oo. Alis na lang Hindi, sila. ang sabihin sa'yo, Abby, I insist. Oo, ay sabihin mo. Oh, paano ka ngayon? You exist. Huwag niyo akong pinagchichinelas. Parang yung nasasabi ko eh. Oo nga eh, girl. Gising ka na ba talaga? Ayun, gising na hapon kasi tulog ako. Kailangan natin ng tulong. Kaya, kailangan natin ng tulong. Where are you? Kailangan natin ng intervention talaga. Buti na lang, meron tayong live guru of the day. Nakasama natin live via Zoom. Uya, 19 years old na ang kanyang sari-sari store sa Talisay City sa Cebu. At nakapagpundar na siya ng, guess what? Ano to? Anong What? What? Dalawang sasakyan at dalawang Pesonet Cafe. Ay, grabe. Parang isa lang. Isa. Naging Pero dalawa. baka dalawa na mamaya. Oo, baka dalawa na nga. Kasi baka tinatayo na eh, pinaplano na. Tama. At isa pa, isa siyang vlogger. Huwag na natin patagalin. I-welcome na natin ang ating live guru of the day na always to the rescue para tayo ay tulungan, si Miss Jucinette Briones. Wow, ayan. Jucinette. Hello po. Hi, good morning! Good morning, live guru! Good morning, classmates! Good morning, May classmate. tanong ako kay Miss Jucinette. Miss Jucinette, kaya ka ba nagtayo ng Pesonet dahil pangalan mo ay Jucinette? Hindi ko po marinig masyado. Huwag nakakatawa yun. Ulitin natin yung tanong. Ang tanong ko po, na-inspire po ba kayong magtayo ng Pesonet na business dahil ang pangalan niyo po ay Jucinette? Yun, yun yung tamang reaction. Parang gano'n na. Ang cute! Okay na po ba? Okay na po. Pwede na po tayo mag-move on. Pwede na. Pwede, ito, Ma'am Jucinette, 19 years na po yung sari-sari store nyo, 19 years na. Ano po ba yung sikreto para maging matagumpay ang pagnenegosyo? Sorry? Ano po yung sikreto ninyo kung marapatin po ninyo na maikwento nyo po sa amin, sikreto po para maging matagumpay ang pagnenegosyo? First of all, kailangan love natin yung ating ginagawa. Kailangan passion natin. Kahit marami pa tayong capital, we have huge amount of capital, pero hindi natin love yung ating ginagawa. Pag darating yung panahon na may trials na darating, easily we will give up talaga kasi nga hindi natin passion. Kailangan talaga love natin yung ating ginagawa. Marami na kasi akong nakita mga kaibigan ko nagtayo ng tindahan kasi sila nagustuhan na nila kasi meron silang nakita, umasinso ang buhay, nagtayo ng tindahan, kaya sila nagtayo rin kahit hindi naman nila love. Pero in the long run, wala talaga, magpo-close rin. Kahit marami ka pang kapital. Number one talaga, love mo yung ginagawa, may goals ka, may time ka, kailan mo makamit yung goals mo. Yun yung talagang inisip ko parati noon na kailangan may goal ako pagdating ng 5 years, 10 years, ito maabot ko. Makakabili ako ng sasakyan after 10 years,
makapagtayo ako ng ilang negosyo. After 15 years, dapat meron ka talagang goals para magpupursige ka na palaguin ng iyong maliit na tindahan. Ayan. Pero speaking Start of... small, dream big, start small. Yung talagang mind ko. Start small, dream big. I like that. Pero speaking of tindahan po, Life Guru, kayo po ba, naranasan nyo na po bang maraming umuutang sa inyo, sa inyong sari-sari store? To be honest, in reality, nariyan talaga yan. Hindi mawawala. Kahit pa sabihin natin, maraming na nagko-comment sa aking mga previous vlogs sa YouTube. Maraming nagsasabi, ako, Ate Juby, ayaw ko talaga magpautang. Baka malugi ako. Eventually, magsasara yung aking tindahan. Pero, I know. Alam ko naman yan talaga yung maisip natin. Kasi marami naman kasi talaga nagsara dahil hindi binayaran yung mga utang. No, hindi binayaran. Ako, malapit na ako magsara noon. Way back like around 10 years back. Wow. Malapit na. Kasi nga, ang hirap tumanggi. To be honest, ang hirap. Lalo na pag bigas, ganun. Pag food, ang hirap. Kaya ako, kasi hindi ko pa alam noon yung paano mapapalago talaga yung business ng isang tindahan. Hindi ko pa alam yung mga factors na dapat i-consider. Kaya ako, madali ako maawa, kaya ako bigay ng bigay. Pero yung mga umutang, until now, hindi sila nagbayad. Kaya ba recently, just because of this pandemic, marami rin ang hindi nakabayad sa akin. Opo. Pero, it's okay na. Mas marami pa rin ang magaling magbayad. Kaya hindi talaga mawawala. So, Thanks God, mas marami ang maganda magbayad. So kung hindi po maiiwasang may mga mangungutang naman po, paano po paano po hindi malulugi naman po yung negosyo nyo? Yun nga sinasabi ko kanina. Dapat alam natin yung mga bagay, mga factors na i-consider natin bago tayo magpautang sa isang tao. Number one is that kilala dapat yung taong umutang. Kilala mo siya kung magaling mo siya magbayad, maganda mo siya magbayad. Hindi lang kilala dahil sa mga herse-herse, mabait. No, talagang kilala mo siya personally. Dapat talaga. Natuto na ako noon. May nagsabi sa akin na mabait daw. Kaya potangin ko pero bigla naglaho. Kaya ako hindi. Pag hindi ka talaga sure sa isang tao, yung vibes mo, hindi talaga sure, huwag ka na lang magpautang. Yes. Number one talaga, kilala mo yung tao. And then, dapat may kakayanan siya magbayad. Yeah. Kilala mo mabait na tao, pero walang kakayanan magbayad. Diba? Tapos tayo magpautang sa pautangin mo, babait naman yan, pero walang trabaho. Paano magkakabayad? Tama ka, tama. Sabi mo. Pati pala sa pangungutang may ghosting, no? Oo. So, syempre. Talagang, alamin mo, okay lang kasi dapat talaga alam mo yung tao umutang sa'yo. Pwede ka magtanong, huwag ka mahiya. Gusto mo umutang sa akin, meron pa bang trabaho? Do it, ask in a proper way. Okay? Ask in a proper way. Kasi nga, maliit lang tindahan ko, maliit ang puhunan ko, gusto ko maroon yung pera ko. Kaya, ano ba trabaho mo? Magkano yung sahod mo? Ginagawa ko talaga ito, hindi ako nahiya. Tinatanong ko talaga, bago ko putangin yung isang tao, kahit pa mabait pero walang trabaho. Paano siya makakabayad? Di ba? And then, ito napakahalaga, put limitations. Kasi tayo, pautang, magaling ito magbayad, pautang. Again, pumapasok dito yung sinabi ko kanina. Magkano ang sahod niya? Magkano ang income niya? Weekly, monthly? Sa kinsenas, magkano? So, for example, yung tao umuutang sa'yo, may sahod siya 500 pesos a day. Dapat, ang ipautang mo, put limitations, hindi lalagpas sa 100 pesos a day. Kasi, sa sahod din na 500, mamamasahe pa siya. Gastusin pa sa bahay niya, personal expenses. Kaya dapat less than 100 pesos. Mayroon talagang limitations. Walang puro pautang. Ito talagang ginagawa ko. Kaya, thanks God, lumaki ang aking negosyo. Yung utang talaga napaka-importante. Maganda, magpautang sa ating tindahan. Well, alam ko, a lot of people don't like it. Alam ko talaga yon. Kasi nga, malulugi sila. Pero, tingnan nyo naman, pag hindi ka nagpautang sa isang tao, ito yung magiging dahilan na mawawalan ka ng customer. Kasi yung taong hindi mo pinautang, umutang sa ibang tindahan. At that time na magkakapera siya, hindi siya bibili sa'yo. Maisip niya, yung walang-wala ko, hindi ako pinautang ni Ate JB. Kung siya ngayon pupunta sa ibang tindahan, mawawalan ka ng potential customer. At ang sarap kayo sa pakiramdam pag makatulong tayo sa ating kapwa. Ang sarap, you will receive lots of blessings from God. Tutulungan ka talaga ng God. Pero again nga, may mga factors. Huwag kang maghiyang tumanggi. Kung meron ka talagang, sa tingin mo talaga na
hindi magaling magbayad, walang kakayanan magbayad, pwede kang tumanggi. Do it in the right manner, proper way. Huwag mo sabihin na, ayaw mo pautang sa'yo, kasi nga hindi ka marunong magbayad, ayaw mo pautang sa'yo, ang kunti kayo ng sahod mo. No, not like that. Just say to that person like, pasensya na talaga, hindi walang utang sa tindahan ko, ang late ng puhunan ko, wala akong mayroon. But take note, pag bigas, gamot, never say no. Ang ganda na. Mga Ito necessities. ito talaga. Actually, hindi ako Tagalog, taga-Cebu pa ako Bisaya, so hindi, pardon. So sa amin, pataka rin, hindi ko alam kung ano, siguro regulation. Sa amin dito, pag bigas, kahit alam ko na hindi magaling magbayad, kahit alam ko walang trabaho, pinapautang ko. Pero, 1 kilo lang. In that particular lang, no? 1 kilo lang. So, yung iba kasi pautang ng bigas. Bigay ka ng bigas. Sabayin mo rin ng kape. Sabayin mo ng asukal. So, hindi ganon si Ate G. Ako, bigas, gamot, hindi ako pumatanggi. Ang galing. Talaga. Alam mo, May boundaries siya. oo, tingin ko kaya din sinaswerte siya sa negosyo kasi generous eh. Tsaka alam niya paano makisama sa mga kapwa-tao. Kaya Naranasan ko yon. Maliit pa ako kasi naranasan ko yon way back like when I was in elementary. Ang hirap ng buhay. I grew up without a biological father. Then my mother married another person. Pero hindi kami nagkakaintindihan. Parati akong sinasabi na mangutang ka doon. There was once a time na sinabihan ako ng mayari ng sari-sari store. Hindi pa nagbayad yung papa mo. He was talking about my stepfather. So hindi pa nagbabayad yung papa mo, hindi kami magpapautang. In that time, para bang nasaktan ako. At ang yung utangin ko, gatas pa para sa bunso kapatid ko. So naisip ko, hindi maganda. Hindi hanggang ngayon, I'm 37 years old, hindi pa rin mawala sa isipan ko. Ang hirap. Kaya ako, ngayon, pag may umutang, go! Basta, magaling magbayad, may kakayanan magbayad. Kung hindi magaling magbayad, bigas lang at gamot. Yan lang talaga. ang ganda ng guideline. Oo. Noted yan. Tsaka ang galing magsalita ni Ma'am Jusinet. Parang ang lakas niya maka-convince. Kaya feeling ko parang gusto ko nang mangutang po sa inyo. This is based on my personal experience. Opo. Marami na, sa 19 years ko na pagtitinda, marami na akong nadaanan. Marami na talaga, muntik na ako malugi one time. Nagsara yung aking sari-sari store around like 7 days. Nangutang ako ng pera para ibalik yung tindahan ko. Nangutang ako. Yung iba nga, ayaw nila umutang na pangpuhunan kasi tiyak na malulog. Hindi naman. Basta lang marunong ka, mag-handle ng yung negosyo, may tamang disiplina ka sa sarili mo, maganda ka humawak ng pera, mapapalago mo yung negosyo. Kahit umutang ka pa, utang kapital, kahit marami pang umuutang sa'yo, lalago pa rin yan. Basta lang you have the enough knowledge sa negosyong iyong pinasukan. Kung wala kang enough knowledge, magtanong ka. Yung iba kasi ayaw nila magtanong. Yes. Gusto ko yung mga taong ganito nagtatanong. Opo. Ayun, magtanong pa tayo para makutangin. Pwede mo mangutang. Malaking bagay. Dami ko ng listahan. Ang dami ko ng listahan talaga. Marami. Malaking bagay po talaga kasi ang life coach sa amin and mentor at itong life guru para po sa mga nanonood naming classmates din. At pati po kami, ang dami naming natututunan tungkol sa mga life hacks at mga tips galing po sa katulad niyo po. So maraming salamat. Sobrang dami kong natutuhan today. Tsaka ang pinaka-take away ko is yung puso mo sa ibang tao. Pag nagne-negosyo ka, dapat itrato mo pa rin yung customers mo. Fair lang. Fair ang mga Oo, fair. Ganon. Ayan. Fair lang talaga. Miss Jusinet! Dahil tinuruan niyo kami today, dahil kayo ang aming life guru, baka naman pwede mo i-promote sa amin ang iyong YouTube channel para naman kami ay matuto pa ng more negosyo tips. Ayan, sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, Ate JB TV. Kung gusto nyo pong magsimula ng ganitong klaseng negosyo, gusto nyo palagoy ng iyong negosyo, at please do subscribe my YouTube channel. Pwede kayong magtanong kahit ano, marami kayong matututunan about sari-sari store. Kahit hindi nga sari-sari store, no? Basta tungkol sa negosyo, marami kayong matutunan. Please subscribe to my YouTube channel, Ate JB TV. Yeah. Ate JB, magtutulungan ko tayo. Please like and follow po sa ating Facebook page, Negosyo Tips and Ideas. Actually, masaya ako ngayon. When I open my Facebook page, maraming nagtatanong sa akin. Thank you so much.
Yes! Marami At negosyo tips and ideas. Naku, ipa-follow ko yan. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming Thank you, salamat. Life Guru. This is really a privilege for me. Thank you so much. Thank you And po. thank you so much for sharing all Enjoy your day. insights. And more power sa negosyo. Ayan. Ang Dami natin natutunan. Oo, totoo yan. Pero ito, bibitinin muna natin kasi punong-puno tayo ng mga knowledge ngayon, no? Oo, galingan mo sa stock knowledge mo. Mamaya yan. At magkakaalaman tayo kung sino talaga ang nakinig sa ating Life Guru dahil susunod na po ang quiz and tell sa mga pad papers na to. Ayan, kaya mga kabranskada, walang maglilipat ng channel dahil magbabalik pa Life Guru!